Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lugar na tila ordinaryo lamang sa unang tingin. Mga kalsadang nilalakaran araw-araw, gusaling kinatatamaran ng tingnan, o tahimik na baryong hindi man lang napapansin. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga kwentong hindi isinisigaw, mga lihim na bumabalot sa gabi, mga aninong ayaw matahimik, mga nilalang na mas mabuting hindi mo na lang pinaniniwalaan. Sa bidyong ito, dadaling kita sa isang paglalakbay. Hindi ito basta simpleng lakad. Ito'y paghakbang papasok sa mga lugar na ginagalawan ng mga kwentong matagal na ang bumubulabog sa mga taga-Capiz. Hindi ito katang-isip. Ito ang mga kwentong paulit-ulit ikinukwento sa mga inuman, sa tabi ng dagat o sa mga bahay na sa gabi lang nabubuhay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator para makagawa pa kami na mas marami pang kwento ng hiwaga at kilabot. At paki-comment na rin sa baba para malaman natin kung hanggang saan umabot ang ating video. Yun lamang po, maraming salamat. Alcatraz ng Roa City. Isang abandonadong gusali sa gilid ng lungsod, madilim, tahimik at matagal nang iniiwasan. Hindi malinaw kung anong gamit nito noon. May mga nagsasabing dating kulungan, ang iba'y ospital nang may diferensya sa pag-iisip. Pero ang tanong, bakit biglang iniwan? Ayon sa mga lokal, simula na mabakante ito, tila may mga aninong nanirahan sa loob. Isang grupo ng estudyante ang nagtangkang pumasok para kumuha ng litrato sa proyekto nila. Pero habang naglilibot, may narinig silang mga yabag mula sa itaas. Mabigat, parang bakal. Wala namang hagdan. At sa isang sirang bintana, may babaeng nakasilip. Puting-puti, ang damit nakatitig lang. Ilang paranormal investigator na rin ang sumubok. Laging bumabagsak ang baterya ng mga gamit nila. May mga boses na hindi maintindihan sa recording. Sa isa sa mga footage, may mga mukhang sumilip sa dilim. Minsan, maririnig ang mga bulong na tila nagsasabing, "Salvado, Salvado." Hanggang ngayon, walang naglalakas loob na magtagal sa lugar na yon. Sirang tulay ng duyok sa dao. Bahagi ito ng dating riles ng tren. Pero matagal nang walang dumadaan. Sa gabi, sinasabi ng mga residente na naririnig pa rin ang sipol ng tren. Malinaw at paulit-ulit. Minsan, may kalabog ng bakal. Pero ang tanong, anong tren? May isang matandang lalaki raw na pauwi mula sa pangingisda. Habang naglalakad sa tabi ng tulay, may nakita siyang mga taong nakapila, parang may sinusundan. Pero wala silang anino. Kumurap siya. Bigla silang nawala. May mga kabataang nagpunta rin dito para mag-overnight challenge. Isa sa kanila biglang nawala sa sarili. Paulit-ulit lang ang sinasabi, "Huwag kayong tatawid." Capiz bilang tahanan ng mga aswang. Matagal nang dinadala ng mga alamat ang lalawigan sa sentro ng takot, na para bang bawat sulok ay may nilalang na nagkukubli sa dilim. Para sa ilan, ito'y tsismis lang. Pero para sa mga taga roon, may batayan. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may bahay na laging nakasarado. Ayon sa mga residente, gabi lang ito nagbubukas. At
At sa tuwing may buntis sa lugar, bigla nila silang nagigising sa lagaslas ng bubong o sa mga kalmot sa kisame. Isang pamilya ang umalis sa baryo matapos makunan ang babae. Bago sila lumipat, may nakita raw silang nilalang sa likod ng bahay. Hindi ito tao. Malalaki ang mga mata, baluktot ang katawan at lumilipad. May mga batang nagsasabing may matandang babae raw na lumulutang sa likod ng eskwelahan tuwing alas 12. Hindi mo siya maririnig, pero nakatingin lang siya. Kapag nilapitan, bigla na lang nawawala. Ang mga ganitong kwento ay hindi na bago sa Capiz. Pero taon-taon, may bago ring nagsasabi na may nakita sila, may naaamoy, may narinig, at ang mas nakakakilabot, madalas, hindi lang isa ang nakasaksi. Ang gubat ng Pontevedra. Tahimik ang lugar. Maganda pa kung tutuusin. Ngunit may hangin itong malamig kahit tirik na ang araw. May mga punong hindi tinatabla ng lagari at lupaing hindi tinutubuan ng tanim kahit ilang ulit nang sinubukan. Ayon kay Lola Tinay, minsan siyang pumasok sa gubat noong dalaga pa siya para maghanap ng panggatong. Naligaw siya sa loob ng 2 araw. Wala siyang maalala. Ang sabi ng albularyo, inakay siya ng mga nilalang papunta sa kanilang mundo at pinalabas lang siya ng mag-alay ng itlog at bigas ang kanyang ina sa paraan ng punong balete. May mga kabataang nag-overnight sa gubat na yon. Bilang adventure, kinabukasan, nang balikan ng mga magulang, natagpuan sila sa gitna ng clearing, gising, pero tulala. Isa sa kanila, hindi na ulit nagsalita. Ang gubat ay nananatiling bukas sa publiko. Pero kung ikaw ay lalakad doon, may paalala ang mga lokal. Huwag kang mag-ingay, huwag kang titingala, at huwag kang magtanong ng sino yan. Dahil baka sagutin ka. Kung nakakaramdam mong tila may malamig na hangin sa batok habang nakikinig, huwag kang mabahala. Baka may dumaan lang o baka nakikinig din siya. So hanggang dito lang ang video natin. Kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento ng kababalaghan, misteryo at katatakutan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.